Ang hirap. Wala akong maipadala sa kanya eh. Ang gandang kawawa siya. Balang araw kakain ako ng masarap. Yun, hindi ko makalimutan sa sarili ko hanggang ngayon na talagang challenge ko yung sarili ko na habang umiiyak na kinakain ko, balang araw kakain ako ng masarap. And the curse of Korea is about to be broken! Welcome back mga idol. Sinong mag-aakala na ang dating 9-year-old na batang kargador sa palengke, dating naglilinis ng Poso Negro, at nakaranas kumain ng panis na pagkain, ay magiging isang alamat sa PBA, at magiging isang heart and soul ng Gilas Pilipinas. Kaya't sa episode nating ito, ating balikan ang very inspiring true to life at love story ng PBA Most Improved Player, 2-time PBA Finals MVP, 9-time PBA Champion, 3-time PBA Defensive Player of the Year, 1-time PBA Grand Slam Champion, at PBA 40 Greatest Player, isang responsableng ama at mapagmahal na asawa, ang tinaguriang Pinoy Sakuragi ng PBA, na si Mark Pingris. Pero bago natin simulan ang kanilang kwento, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell, para lagi kang updated sa ating mga kwentong puno ng kilig, aral, at inspirasyon. Simulan na natin ang kanilang kwento. Let's go! Dear Basketball. Ipinanganak si Mark Pingris noong October 16, 1981. Ang kanyang mga magulang ay sina Jean Mark Pingris Sr. at Erlinda Prado, na dating sales lady sa SM Cubao. 3 taong gulang pa lamang si Mark, nang umalis ang kanyang ama patungong Morocco para magtrabaho, at tuluyang nahiwalay sa pamilya. At sa murang edad na 9 years old, naranasan na niya ang pagiging kargador sa palengke, paglilinis ng Poso Negro at iba't ibang uri ng trabaho para lang may pangkain. Tsaka pupunta pa kami sa sementeryo para lang magnakaw ng kandila eh. Lumaki si Pingris na iniidolo si Michael Jordan. Sa high school, unang sumubok si Pingris na mag-tryout para sa kanilang varsity team. Ngunit hindi siya natanggap. Ngunit pagsapit ng 2nd taon, muli siyang sumubok at sa pagkakataong iyon ay natanggap na siya. Sa kolehiyo, naglaro siya para sa varsity basketball team ng Philippine School of Business Administration o PSBA. Ngunit bago iyon, nagsimula ang kanyang karera sa Far Eastern University o FEU, kung saan siya opisyal na nadiskubre bilang potensyal na propesyonal na manlalaro. At dahil sa kahirapan, minsang inamin ni Pingris sa isang panayam na, minsan ay kinakain na lamang niya ang mga tirang pagkain ng kanyang teammates, dahil wala siyang pambili ng sarili niyang pagkain. Kaya't nangako siya sa sarili na balang araw, makakakain din siya ng masarap na pagkain, at iaahon sa hirap ang kanyang pamilya. Balang araw kakain ako ng masarap. Yun, hindi ko makalimutan sa sarili ko hanggang ngayon na talagang challenge ko yung sarili ko na habang umiiyak na kinakain ko, balang araw kakain ako ng masarap. Bago pumasok sa PBA draft, naglaro rin siya para sa Cebu Gems sa Metropolitan Basketball Association o MBA. At para sa Wellcoat Paint sa Philippine Basketball League o PBL. Pinilit, Pingris with the foul! At noong 2004, pinili siya bilang 3rd overall pick ng FedEx Express. At sa kanyang unang sahod, binili niya ng house and lot ang kanyang ina bilang regalo sa kanyang kaarawan. At tuluyang naiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Isang season lang ang tinagal ni Mark sa FedEx Express, dahil agad din siyang na-trade papuntang Pure Foods. At dito ipinanganak ang bansag na Pinoy Sakuragi. Ako si Sakuragi, ang hari ng rebound! Kasama sina James Yap at Peter June Simon, pinangunahan niya ang Pure Foods noong 2006 PBA Philippine Cup Finals.
At hanggang sa makuha nila ang bihirang PBA Grand Slam noong 2013 to 2014 season bilang San Mig Coffee Mixers. At noong 2013 FIBA Asia Championship, isa siya sa mga dahilan kung bakit nakapasok ang Gilas Pilipinas sa 2014 FIBA World Cup. Doon pinatunayan ni Pingris na minsan, uso ang kailangan para manalo. Pero ang hindi alam ng marami, hindi lang basketball ang nagbigay kulay sa buhay ni Mark Pingris. Dahil nang nakilala niya ang dating aktres na si Danica Soto, ang anak ni Bossing Vic Soto at Dina Bonnevie. Kilala ko siya sa gym. Tapos pinakilala kami nung nagtitrain sa akin. Susuplada nga eh. Hindi na mamansin, parang gano'n lang. Gusto lang naman makipag-friend. Gusto lang naman makipag-friend. Pero nagbago ang lahat ng isang araw, hindi na muling nakita ni Mark si Danica sa gym. Nalaman niya na may sakit pala ito. At doon siya naglakas loob. Tinawagan niya si Danica para kamustahin. Mula roon, nagsimula ang kanilang komunikasyon. Minsan dinadalaw siya ni Mark sa set, na may dalang bulaklak at simpleng fried chicken. At doon unti-unting nabasag ang pader sa pagitan nila. Hindi lang si Danica ang nahulog sa effort ni Mark, kundi pati ang kanyang pamilya. Partikular na si Bossing Vic, na agad natuwa sa kanya nang sumama si Mark sa ilang family outings. Dito nabuo ang matibay na pundasyon ng kanilang relasyon. Mula sa 2 taon na pagkakaibigan at 1 taon ng pagiging magkasintahan, nag-propose si Pingris kay Danica. At noong March 3, 2007, ikinasal ang dalawa. At mula noon, naging matibay na partner si Danica sa likod ni Mark. Siya ang kanyang sandalan sa tuwing may matitinding laban, at inspirasyon niya sa bawat championship. Biniyayaan sila ng 3 anak na sina Jane Michael ang panganay, Aniel Makila ang kanilang anak na babae, at bunsong si Jean Luke. At kung titingnan mo si Pingris ngayon, mas proud siya sa pagiging asawa at tatay kaysa sa pagiging basketball star. Pero hindi naging madali ang lahat para sa dalawa, dahil dumaan din sila sa mga pagsubok bilang mag-asawa. Dumating pa nga sa puntong muntik na silang maghiwalay. Pero sa halip na bumitaw, pinili nilang ayusin ang kanilang relasyon. Sa tulong ng pananampalataya, pamilya, at tiwala sa isa't isa, mas lalo silang naging matatag. Mark, Danica, anong aral ng tunay na buhay ng mag-asawang Mark and Danica Pingris? Dapat sa mag-asawa pinapaiwan yung tunay na respeto, tunay na pagtanggap sa pagkatao ng bawat isa't isa. For me naman, kailangan pantay kayong dalawa eh. Huwag kayong magpataasan. Kailangan yung relasyon nyo talaga, nasa gitna talaga sila. March 2021, opisyal nang nagretiro si Mark Pingris mula sa PBA. At sa puso ng mga fans, mananatiling buhay ang Pinoy Sakuragi na si Mark Pingris. Ang dating batang salat at walang pambili ng pagkain na tubong Cosurubio. Ngayon, isa ng basketball living legend at matagumpay na businessman. At isa sa greatest player ng Gilas Pilipinas. Pero kahit wala na siya sa hardcourt, dala-dala pa rin niya ang pangalan na Pinoy Sakuragi, at magsisilbing inspirasyon sa lahat ng nangangarap na mga Pilipino. Ang simbolo ng puso ng mga Pilipino, na si Mark Pingris ang patunay na, hindi lang talento kundi puso, ang tunay na susi sa tagumpay. Kaya kung iniisip mong susuko ka na, balikan mo ang kwento ni Mark Pingris, ang Pinoy Sakuragi na pinatunayan na ang puso ng Pilipino
kailanman hindi sumusuko. At kung bilib ka sa kwento ni Mark Fingris Idol, comment mo ang salitang P. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang ating content sa araw na ito, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, and hit the notification bell, para lagi kayong updated sa ating mga kwentong puno ng kilig, aral, at inspirasyon. At kung meron kayong paboritong basketball star sa NBA o PBA na gusto nyong gawan natin ng kwento sa susunod, i-comment lang sa baba at baka ang love story na ng idol mo ang ating isunod. Maraming salamat sa panunood mga ka-basketball. Hanggang sa muli dito sa Dear Basketball.